Magdidetect tayo ngayon ng leak sa ating airbed na ginagamit natin for camping. So dito pala makikita mo na. Yan. Yung unang buga natin, makikita mo may air siya, no? So may air bubbles, ibig sabihin may leak dyan. Meron din dito. So dalawa na yan na nakikita natin na leak, no? So dito tayo sa side. Usually yan yung mga pinagdikitan niya ng glue, eh. Meron din dito isa. Ayan, makikita natin. Nabitan mo ng konti. So meron din dyan. So maghahanap pa tayo ng ibang pwede niya maging cause ng leak. So makita mo magpuproduce yan ng air bubbles. Parang ganyan. Ito maliit na leak lang yan. So maliit. Close up mo para makita natin. So may leak dyan. Parang ito meron din. Tignan natin, ha. Unang pakita. Okay ba? Okay. Ito yung next anong tawag dito? Airbed natin. So, hahangin na muna natin. Kailangan matigas siya para madali natin malocate kung saan yung kanyang leak. Right? Pagka matigas na siya, ibig sabihin tutulak na yan ng hangin palabas. So, pwede natin patayin. Then, magbubuga na tayo. Alam mo, yun. So, doon, may isa pa kagad, yung dating pinaggawaan. May leak doon. May isa pang dating ni-repair. So, ito, okay na siya. So, dating ni-repair, may leak. So, doon pala may leak. Dito, may repair din. So, pag may leak yan, supposedly, magbabubbles yan. Gagawa ng bubble. So, usually, nagkakaroon ng leak yan dito sa mga duktungan. Ibig sabihin doon sa mga glue spot niya, no? So, most probably, wala dito. Tignan natin dito sa likod. Wala din siya. So, ano ba yung mga glue spot? Ito yung mga glue spot natin. Ngayon, may pinagduktungan. Usually, dyan bumibitaw. So, ito, clear. Wala. Wala. So ito na yung nakikita natin ng isa. Nakala sa likod. So most probably sa likod wala din. Wala. Okay. So makikita natin na dito yung leak niya. So dati na itong may repair, tinanggal natin, no? So dapat walang matira dyan, eh. Uubusin natin yung lumang ano niya,
adhesive niya na ginamit. Hanggang tight yung sa atin na matitira. So, yan. So, pwede kang gumamit ng alcohol. Just make sure lang na wala na matitirang adhesive. Okay. Actually, dito may repair din. So, kung may doubt ka dyan, pwede mo siyang tanggalin. Tapos palitan natin ng bago. So, makikita mo yan. Uupak natin yan. Diba? So, hindi natin alam kung anong klaseng pang repair ang ginamit dyan. So ngayon, nakaramdaman ko na sumising ako na talaga siya dito sa kabila. Mas maganda pag dry hands ka lang, mas madaling sumama yung adhesive. Alright? Yeah. Yung adhesive natin maganda, nag-mix siya, nag-blend siya doon sa kulay. Kasi transparent. Kung mapapansin nyo yung ginawa natin kanina, pumunta tayo dito. Halos hindi siya halata na pagpatuyo na siya. Alright? So dito, medyo ibang approach gagawin natin. Medyo malakas yung leak dito. At saka ito sa akin. Kapag nag-deflate tayo, magkakaroon na tayo ng konti na para humigop siya, kapasok sa loob. Kukondohan lang natin. Nakit natin sa pinondohan una para pagka nag-deflate siya, higupin niya papasok sa loob. So pati yung loob magkaroon ng treatment. So magkakaroon ko ng suction mamaya sa loob. Pagpautos sa yung hangin niya. Kung mapapansin mo may lobo pa din ang konti. Okay, yung lobo na yan, pag nangubos yan, hindi higop ito mamaya. Tuntukan natin siya.